Magandang umaga po mga kapatid. Kanina po, abot sabi sa hapag, tumimo sa aking isipan, yung tinukoy na naman po tungkol sa fanatismo. Dito po sa ating kapatiran, sa ating paralan, mayroon po tayong isang kasabihan, hindi ko matandaan kung simulain ba yung tinawag doon. Bakahin ang kamangmangan at fanatismo. Yung kamangmangan, madali na po yung maunawaan. Hindi po natin nanganam isang bagay, kinakailangan natin ngayon mag-aral. Kailangan natin saliksikin, magbasa, magtanong-tanong, makipagpalitan ng kuro-kuro upang matutunan kung ano man yung hindi natin alam. Pero ano po yung fanatismo? Ang fanatismo po ay sinasabing ang bulag na pananampalataya na dito nga po sinasabi sa ating paralan, ito ay pag-aaral. Hindi ito isang relihiyon. Dahil po ang mga relihiyon, meron po nung tinatawag na dogma. Ito po ay isang kabuuan ng mga paniniwala na nanggagaling sa mga opisyalis, galing sa taas, sa mga otoridad ng relihiyon na yon. At ito ay ibinababa sa mga miyembro, sa mga mananampalataya, upang kanilang tanggapin ng walang pasubali. Na kapag hindi nila ito tinanggap, ibig sabihin sila ay hindi kasapi doon sa relihiyon na yon at sila ay maaaring itiwalag. Nalalaman naman po natin na ang lahat at bawat isa sa atin ay hindi pa po perfecto. Wala pa pong taong perfecto. Sa makatuwid, paano po makakabuo ng isang perfectong katotohanan o paniniwala, pananampalataya, ang mga taong hindi naman perfecto? Pati po mismo ang ating pinag-aaralan, ang tawag po dito ay simulain. Simulain dahil ang pinag-aaralan pa lang po natin ay mga pangunahing prinsipyo, mga basics, kumbaga. At sinabi mismo ng mga espiritong nakaulinig ni Kardec na ito ay pasimula lang. Dahil mas marami pa, mas malawak, mas malalim pa ang mga karunungan na sa kasalukuyan hindi pa natin kayang unawain. Kung kaya nga may hikayat sa atin na bakahin ang fanatismo, ibig sabihin po nun, kailangan laging bukas ang ating pag-iisip. Pag po natin angkinin na alam na natin ang buong katotohanan ng ating pinangahawakan ay mas tama kaysa doon sa pinangahawakan ng ating kapwa. At dito nga po nagmumula yung kababaang loob. Dahil nga hindi natin maaring pulaan yung pinangahawakan ng ating kapwa. Dahil alam natin sa ating sarili na hindi pa natin alam ang lahat. At malaki po ang peligro sa mga panatiko. Dahil hindi po sila susulong. Ibig sabihin, mapapakop lamang sila sa kasalukuyan nilang kinalalagyan. At alam naman po natin na kaya tayo naririto sa mundong kasalukuyan, ating tinatawag na mundo ng luha, kinagpis, ay sapagkat kulang pa tayo. Kulang pa tayo sa karunungan, kulang pa tayo sa kabaitan, kulang pa tayo sa kabutihan. Kagabi po sa aming regular na pag-aaral ng mga kalipunan ng mga mag-aaral ng Espiritismo, tinatalakay namin yung aklat na Gospel according to Spiritism. Ang amin po pinag-usapan ay yung kabanata tungkol doon sa sinasabing mga manggagawa ng huling oras. May kwento po sa Biblia na sinasabing mayroon daw pong isang mayamang tao, nagpapagawa, meron siyang mga kinakailangan na gawin sa kanyang ari-arian. At siya ngayon nung umaga ay naghanap ng mga tao
meron akong papagawa. Sumama ka sa akin. So mayroong mga sumama na mga manggagawa. Hindi pa po sapat yung bilang na yon kung kaya't muli siyang lumabas. Ng bandang tanghali, naghanap na naman. Sumama kayo sa akin, meron ako yung papagawa, at babayaran ko kayo ng ganang inyo. Hindi pa po sapat yon. Nung hapon, lumabas na naman siya, at naghikayat na naman ng mga taong manggagawa. Sinabi niya rin, ibigyan ko kayo ng ganang inyo. Hanggang 1 oras na lang, naghanap pa rin siya. Kaya nga sinabi, manggagawa ng huling oras. At nung dumating po, yung huling oras, nung tapos na yung kanyang ipapagawa, binigay niya na po ng sweldo. Yung bawat manggagawa. Nabahala po yung mga dumating ng umaga. Sabi nila, teka, bakit pareho lang ang ibinabayad mo sa amin na buong araw na nandito at doon sa kakarating lang halos? So kung ating pong iisipin, hindi naman nga fair. Hindi po makatarungan. Pareho lamang yung ibabayad doon sa dumating ng umaga, sa dumating ng hapon. Kaya nga po kinakailangan natin ngayon tignan ang mas malalim. Yung diwa. Ano po yung sabi nung nagpagawa? Ibibigay ko sa inyo ang ganang inyo. So, gamitin po natin ang isang halimbawa. Nung halimbawa po magpapagawa ng building. So, una pong darating dyan, yung mga laborer. Hindi po ba? Mabuhukay, magbubungkal ng magkahalo ng buhangin at semento. So, umpisa po nilang itayo yan. Na kantero, mga karpintero, di ba? Darating sila habang ginagawa. Pag malapit nang matapos, darating naman po yung mga electrician. Dahil ilatag na po nila yung mga kable, yung mga electrical outlets, ilalagay na po nila. At yung pong magtatapos din, yung finishing na. Kailangan na po niyan, skill. Di po ba? Dahil papalitada ng maayos, ilalagay na yung mga pino doon sa building na yon. At darating sa bandang ulit, ito na yung civil engineer o arkitekto na inspeksyonin niya. Tama ba yung ginawa ng mga manggagawa? Pare-pareho po ba yung sweldo ng mga taong doon? Pareho po ba yung sweldo ng kantero, ng karpintero, doon sa arkitekto, sa civil engineer, na bumibisita-bisita lang? Alam po natin hindi. Dahil nga po, mayroon na ng mas mahalagang mga tungkulin, mga gawain ang mga tao. Kung kaya nga po, ibibigay sa atin ang ganan sa atin. So yun po ang pakahulugan noon. Hindi po porket buong araw kayo nagtrabaho, ibig sabihin kayo yung pinakamalaga. Kaya yung pinakamalaki ang kontribusyon sa pagtataguyod ng gusali. Ganon din po ngayon sa atin. Porket balinggo-linggo ay nakaupo tayo dyan sa ating mga luklukan, ay magiging mas maliwalas na ang ating buhay? Paano po kung hindi pa natin isinasabuhay yung ating natututunan na yun nga rin po yung tinukoy kanina sa hapag? Na isasabuhay na po ba natin yung ating napapag-aralan? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Nagagalit pa rin po ba tayo? May mga kaaway pa rin ba tayo? Tayo ba'y nagtatangi pa rin? Tayo ba'y nagkakait pa rin sa mga nangangailangan? Dahil kung tayo po ay naguguluhan pa rin, kung tayo ay nagugulumihanan, kung tayo ay nagagalit, ibig sabihin, hindi po natin ay sasabuhay yung pinag-aaralan natin dito.
Kahit sabihin pa na nagsimula tayo sa Sunday School, kung hindi pa rin natin napanghahawakan ang mga litigtigin, ang mga prinsipyo na itinuro sa atin dito, kung may kataasan pa rin tayo, hindi pa po tayo sumulong. Dalawa na kulay ng buhok natin, malapit na tayong bumalik sa buhay espiritu. Pero kulang at kulang pa rin tayo sa karunungan. Kung kaya nga po, turing po natin na panawagan yung kwento tungkol sa manggagawa sa huling oras. At isa pa pong katotohanan dyan, doon po inilatag yung prinsipyo ng mulit-muling buhay. Dahil po magtataka tayo, bata pa lang ito bakit magaling ng medium? Estudyante ko sa Spiritism 101, dito, mayroon ng baon ng batang ito. Dahil mas marami siyang naunawaan kaysa doon sa mga matatanda na kasamahan ko. So, ibig sabihin, mayroon ng mga pinanggalingan na kahit na ngayon lang dumating, ay nauun na. Kahit na siya ay huling dumating. Alam niyo po yung kasabihan na yun. May naunang nahuhuli at nahuhuling nauuna. Pagpapahiwatig po yun na mayroon nga ng mulit-muling buhay. Kaya nga po, pagkapanganak pa lang sa atin, iba-iba na ang ating katalinuhan. Iba-iba na ang ating kakayanan. Hindi po dahil nagtangi ang Diyos. Dahil ang Diyos ay wagas na pag-ibig, na ibig sabihin wala siyang tinatangi. Nangangahulugan lamang na mayroon ng pagpupunyagi, mayroon ng mga pagsisikap, pagpupundar na ginawa ng mga nakaraang buhay, yung mga taong sasabihin nating mga henyo, mga sobrang gagaling, sobrang tatalino, sobrang babait. Kung kaya nga po, huwag po tayong mainggit kung nakakakita tayo ng mga taong nasa ating itaas o nauuna kaysa sa atin. Huwag nating kainggitan, gawin po natin inspirasyon na kung kaya nila, kaya ko rin yan. Kailangan ko lang magsumikap. Kung kaya nga po, tanggalin na po natin yung kaitaasan, yung kataasan sa ating mga sarili. Huwag na po tayong maging panatiko. Hindi pa po natin alam ang buong katotohanan. Nagsisimula pa lang po tayo. Kaya nga po bukas na pag-aaral ang simula ng Spiritismo. Bukas sa lahat ng mga mananampalataya, ano man ang reliyon, ang ating mga lunduya. Kaya nga po ang motto natin, di po ba sa ating kapatiran, uno para todos, todos para uno. Kaya hindi tayo nagtatangi anumang reliyon, anumang lahi, ano man ang kinakainiban mo na politika. Hindi nagtatangi ang tunay na mag-aaral ng Spiritismo. Dahil lahat nga tayo ay magkakapatid, nilikha ng iisang Diyos, iisang Ama. Kung kaya nga po, pakinggan natin yung hikayat sa atin. Bakahin ang kamangmangan at baptismo. Mga dumaga po.